Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikasyam sa buwan ng Mayo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, kapulisan ng probinsya nagbabala sa publiko laban sa Martilyo Gang. Bineo seminar ng Bayan ng Pola isinasagawa sa lungsod ng Calapan. At refresher course para sa local farmer technician sa lowland rice production, idinaos. At sa detalye ng ating mga balita, nitong Martes, ika-6 ng buwang kasalukuyan na itala ang pinakamataas na temperatura sa lungsod mula nang pumasok ang summer season. 35 degrees Celsius ang naitalang temperatura alas 2 ng hapon ng nasabing araw. Ramdam na ramdam ang init lalo na sa katanghalian, kung kaya naman payo nila na iwasan ang sobrang exposure sa ilalim ng init ng araw upang hindi masunog ang balat at makaiwas sa iba pang sakit na dala ng mainit na panahon. Ang nasabing temperatura ay may plus factor pa nila pagdating sa kalunsuran dahil sa dami ng mga sementadong kalsada at konkretong establishmento. Samantala, patuloy naman ang pag-monitor ng Pag-asa hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino sa bansa. Sa ibang balita, nitong ika-8 ng buwang kasalukuyan, muling nagsagawa ng coastal clean-up sa baybaying dagat ng Barangay Lazareto, lungsod ng Calapan, ang mga kapulisan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Sa pangunguna ng mga matataas na opisyal nito, gaya ni na PCR Chief, Police Chief Inspector Juan Caluluan, PPOR 4 Police Superintendent John Año-Nuevo, Respo SPO 4 Romeo Cristobal at iba pa. Karaniwang burak, plastik, sanga at putol na kahoy ang pinagtulong-tulungang linisin ng mga kapulisan na kadalasan anilang nakikita sa dalampasigan ng posible umanong dala o nagmumula sa mga karatig lugar o ilog na nadadala lamang sa naturang baybayin. Buwanan rin ang sinasagawang paglilinis ng mga ito upang matiyak na napananatili ang kalinisan lalong higit ngayong bakasyon. Samantala, panatilihin ang kalinisan at huwag mag-iwan ng anumang uri ng basura. Ang panawagan ng kapulisan sa mga residente maging sa mga mamamayang dumarayo rito upang makaiwas sa mga sakit dulot ng maruming paligid. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Nagsimula nitong ika-8 ng buwang kasulukuyan at magtatapos sa araw ng Sabado, May 10, ang pagsailalim ng unang batch ng mga barangay officials ng Bayan ng Pola sa Bineo o Barangay Newly Elected Official Seminar na isinasagawa sa Benedictine of the Eucharistic King Multipurpose Hall sa Barangay Salong, lungsod ng Calapan. Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer John Garing, ang nasabing lugar ang napili nila dahil makatutulong ito sa pagkatuto ng mga partisipante, tahimik at malayo sa kanilang bayan. Ito po kasing lugar is very conducive to learning. Kailangan nating medyo dalhin dito para isa kasi sa learning, magandang venue rin itong lugar. Kita niyo naman, mahangin kahit mainit, and talaga matututo. Ang nasa idea ko kasi is UP Diliman or UP Los Baños, na ganun tipo na talagang, kasi kami sa DILG doon kami nagtitraining. But we are forbidden by the Secretary of DILG na ilabas outside the region ang aming training, ang Bineo training program po
for the purposes of para maging mas makatipid po tayo ang government. Kabilang naman aniya sa mga pangunahing paksa na kanilang tinalakay o tinadalakay sa seminar, ang local legislation, katarungang pambarangay, Barangay Peace and Order Council at Barangay Public Safety Plan, Finance and Budgeting, Revenue Code at iba pa. Topics natin is yung local legislation. Yan pong local legislation, napakalaki niyan, hanggang from barangay, municipal, city at saka provincial level, may local legislation po yan. Ang speaker natin is one of the best speaker niyan, regional director, si Atty. Calabazaron. Then meron po din tayong katarungang pambarangay. Yan ang one of the main functions ng mga barangay officials. And meron din tayong barangay agenda for governance and development. Meron din po tayo ng barangay peace and order council at saka yung mga barangay public safety plan. Meron din tayong mga topics sa barangay finance and barangay budgeting. So yung barangay revenue code. And meron din tayong barangay governance for natawag nating BGPMS. So ito ay mini-measure self-assessment tool ito upang ma-measure po yung mga accomplishments ng mga barangay vis-a-vis sa mga all things that are required by law. And meron din po tayong barangay development planning. So, i-relate natin yung barangay development plan sa comprehensive land use plan ng munisipyo and barangay municipal development plan din po ng munisipyo. Samantala, personal na bumisita sa seminar si DILG Oriental Mindoro Provincial Director Maria Victoria Del Rosario na nawagan para sa buong partisipasyon at kooperasyon ng mga opisyales ng barangay at layunin aniya ng Bineo Seminar na matulungan na magkaroon ng kaalaman ng mga partisipante na magagamit naman nila sa pamamahala sa kanilang barangay. Sa uli, nagpasalamat si MLGOO John Garing sa mga barangay officials, kay Municipal Mayor Leandro Panganiban Jr., sa DILG Provincial at Regional Offices sa suporta ng mga ito sa pagsasakatuparan ng naturang aktibidad na malaking tulong aniya sa pag-unlad ng bayan. Nagpapasalamat po ako sa mga barangay officials, but of course kay Mayor, at saka sa Provincial Director ng DILG at Regional Management ng DILG para dito sa Bineo Training Program para sa mga newly elected at saka re-elected barangay officials ng Pola. So, malaking bagay po ito para makatulong sa pag-unlad ng bayan ng Pola. So, ang aking pong message is sana magtulong-tulungan pa tayo at pagsipagan pa natin, dagdagan pa natin ang ating pagsisikap at higit sa lahat, siyempre pananampalataya sa Diyos upang mapagtulungan nating mapaunlad ang ating mga barangay at ating mga lalabahin ng Pola. Antabayan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Poncha. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic